Iyan ang malanghel na boses ng The Voice Teen Season 1 contestant na si Andrea Badinas sa isinagawa nilang street evangelism. Pero bago niya natutunang maglingkod ng totohanan sa Diyos, taong 2015 nang malulong siya sa bisyo at mapariwara ang kanyang buhay. Ang kwento ni Andrea, I was smoking, hindi lang smoking na sigarilyo, pero smoking din lang weed, drinking, yung kanang worldly stuff. naranasan din niyang makipagrelasyon sa mga kapwa niya babae. Ako po ay na-confuse sa aking identity. Lahat po ng ex ko ay babae. Lalaki. Aminado si Andrea na bagamat alam niya kung ano ang gospel ng Panginoong Jesus, hindi naman niya ito naisa sa pamuhay. Even though I knew about the gospel, I experienced how real it is. Like it was before me. But I was not living my life in complete surrender. Kumbaga, complete surrender to the process na gusto sanang simulan ng Lord sa buhay ko. And so I lived a double life. Alam niya na hindi nalulugod ang Diyos sa takbo ng kanyang buhay. Pero gustuhin man niyang magbago, hindi naman niya ito magawa. Alam ng Lord that I want to serve Him, I want to gusto kong bitawan pero hindi ko magawa. Grabe yung flesh ko ba, hindi ko pa talaga maput to death. Pero sa biyaya't habag ng Diyos, nagdesisyon siyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus taong 2018. This time, totohanan na. The old is gone and the new has come. When you, when people have truly encountered the glory of God, the presence of God, wala po silang magagawa kundi mag-repent. Yeah. Because He is holy. When we enter that presence, it's like, oh my God, Lord, hindi ako karapat-dapat. Oh my, Lord, ang dami kong mga ginawa. As in, nag-flash talaga yun. Tapos all I can say was just, Lord, sorry. Imo na ko. Sa'yo na po ako. Ngayon, nagpapagamit na siya sa Diyos sa worship team ng The House of Christian Church sa Cebu. Iniimbitahan na rin siyang umawit sa iba't ibang Christian churches sa bansa. Kalakip din ng transformation na natanggap niya kay Kristo, muli ring nabuo ang kanilang broken family. I grew up in a broken family. My dad left us for another than a family. But okay. Grabe po kasi ang Lord. God is indeed the God of restoration. I'm serving the Lord with my dad now, and I honor Him. God. I honor Him. I really love Him, and same goes with my mom. And talagang po si Lord even though it was like that back then, pero kapag si Lord ay mag-touch ng relationships, He can really restore. Minsan sa kanyang buhay, inakala ni Andrea na hindi na siya makawawala sa kasalanan. Pero kinatagpo siya ng Diyos at ginawang bago at makabuluhan ang kanyang buhay. Patunay ang life testimony ni Andrea na hindi man natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Panginoong Hesus naman ang babago sa atin. Isaiah Mirafuentes, Newslight.